Master Jet, mag-60 ako sa April 27. Gusto ko na mag-retire sa April din. May mid-year bonus at clothing po ba akong matanggap? Okay, para po ito sa mga gustong mag-retire na nagtatanong din kung sila ay may mga matatanggap ba. Pwede mag-retire pag edad ng 60. Okay, walang problema yan. Makaka-avail kayo sa lump sum if gustuhin po ninyo or sa pension agad. Kasi 60 na yung edad, kaya eligible na for retirement benefits na katulad po niyan. Pero ang tanong nito ay kung makakatanggap ba siya ng mid-year at ng clothing allowance kung ang kanyang retirement ay effective sa buwan ng Abril. So, uunahin po natin ito pong Budget Circular number 2017-2. Ito po yung DBM guidelines para sa grant ng mid-year bonus para sa mga eligible personnel. Makikita po natin dito na isa po sa mga requirement para matanggap ang mid-year bonus ay dapat ang personnel remains to be in government service as of May 15 of the current year. So, ibig sabihin kung ang inyo pong retirement ay sa buwan ng Abril, wala na po kayo sa serbisyo pagdating ng May 15. Dagdag pa sa guidelines na ito, number 5.2, those who have rendered a total or an aggregate of less than 4 months from July 1 of the preceding year to May 15 of the current year, and those who are no longer in the service as of the latter date shall not be entitled to the mid-year bonus. So kung ang retirement ay buwan ng Abril, walang matatanggap na mid-year bonus. Kasi hindi na po kayo in service as of May 15. So ang sabi po sa 5.2, you are not eligible to the mid-year bonus kasi wala ka na sa serbisyo as of May 15. So, wala makukuhang mid-year bonus ang ating sender. Next is dito tayo sa Budget Circular number 2018-1, DBM Guidelines para naman sa uniform and clothing allowance to civilian government personnel. Titingnan natin dito kung may makukuha ba na uniform allowance itong ating sender since April naman yung release ng uniform allowance at April din yung kanyang retirement na gusto, no, if ever man. So ito si ma'am ay pwede pa niyang ma-move yung kanyang retirement if ever na hindi siya eligible, no. So ang sinasabi ng budget circular na ito regarding the uniform clothing allowance para doon sa mga existing in service na, ang sabi po niya, full rates of uniform clothing allowance for full-time and part-time service shall be granted to those who are already in government service. Who are already in the government service. So qualified si ma'am doon. And meron pong and, hindi po ito or ha, ito po ay and are to render services for at least 6 months in a particular fiscal year, including leaves of absence with pay. So, dalawang kondisyon ang nakasaad dito para sa mga existing in service na. Noona, dapat existing in service ka upon the release of the uniform clothing allowance, and pangalawa ay dapat expected to render service in the next 6 months or in the 6 months of the particular fiscal year. So si ma'am ay gusto mag-retire sa buwan ng Abril. And kung nag-retire ka ng Abril, it means na ang inyo pong serbisyo para sa taon na yan ay nasa 4 months lang. Kung April 30 yung last day of service mo. So, 4 na buwan lang sa loob ng isang taon. So, hindi ka nakapag-serve ng 6 months of that particular fiscal year. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay in service, kung ikaw naman ay hindi qualified dito sa pangalawang provision, pangalawang condition, so hindi ka eligible for the uniform clothing allowance. So, yun po yung ating sagot dito sa tanong na ito ng ating sender. Kung siya ay mag-retire by April, ang ating sagot, wala siya makukuha ng mid-year bonus ayon po doon sa guidelines ng mid-year bonus, at wala rin siya makukuha na uniform clothing allowance ayon naman doon sa guidelines ng ating pong clothing allowance.
So, sana po ay pwede ma-consider ninyo yung date ng effectivity ng inyo pong retirement o kaya ay resignation para kung gusto po ninyo na makakuha din ng mga benefits na ito na eligible for personnel. Bawat benefits kasi ay may kanya-kanyang guidelines, kaya titingnan po natin yung mga guidelines nila individually para malaman po natin kung tayo ba ay eligible. Then that could be a factor para maging basihan na din natin kung kailan tayo gusto na mag-effect yung ating resignation o kaya ay retirement.